what's up mga bosses, Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga prediction ko this 2025. No? So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, number one is dadami yung mga devs or yung mga creators na hindi alam yung core fundamentals or at least yung mga fundamental truths ng web development, ng programming, ng front-end, the back-ends, and so on and so on. It's because mas magre-rely na sila sa AI lang. Kasi nga nagagawa na ng AI ganito ganyan. And also, ang alam lang nila or familiarity lang nila is yung framework na gagamitin ng AI. So, I think, no, that's why, no, maraming karamihan na mga devs or creators this 2025, if AI lang sila ng AI, no, mas magiging familiar lang sila sa pinaka-framework, not on the actual or not on the fundamental truth. Number two is dadami yung gagamit ng AI. So, either devs, PM, or kung sino-sino pa, no, QA, and so on, mas dadami yan, mas mapapasama na yan sa mga workflow sila, or sa pag-build ng application, or kung sa pag-automate ng mga tasks nila, sa paggawa ng mga tickets, and so on, and so on, mas gagamitin nila yung AI this 2025. So, number three is mag-evolve yung mga software engineers natin ngayon. And tipong mas magiging in-demand yung mga software engineers na merong alam sa technical but also can leverage yung power ng AI sa work nila. No? Na tipong mas mapapabilis yung work nila kasi nga kaya nilang i-automate yung some repetitive tasks nila with the help of AI. So, tingin ko mas magiging in-demand sila this 2025. So, number 4 is mas dadami yung mga useless application mga nakikita nyo ngayon. Or also, syempre, meron din yung mga application na nagme-make sense, no? Pero, think ko, mas dadami yung mga useless application yan. Kasi nga, sa sobrang bilis natin ngayon makabuild ng application with the help of AI. And, compared before, no? Before kasi, hindi pa nila ma-ship yung mga ibang products is because may mga requirements na kailangan marunong sa dev, marunong mag-deploy, ganito, ganyan. Compared ngayon, no? Anyone can build their own application with the help of AI. So number 5 is dadami yung mga solo entrepreneurs ngayong 2025. Since may mga AI na, no, mas madali na nilang ma-turn into a product yung mga ideas nila na naiisip nila with the help of AI. So number 6 is maraming mga business owner or mga companies or mga solo entrepreneur na iiyak sa cost ng compute ng AI pagka nag-scale na yung application nila. Kasi mas mahihirapan na kumuha ng context si AI pagka sobrang complex na nung application or at least sobrang complex yung gusto mong ipagawa doon sa AI. Kailangan mo ng maraming try doon to make it perfect or make it work. So, yun yung parang nakikita kong problem when they scale. So, number 7 is for me, I think, no, mas kokonti yung hiring ng mga entry or junior levels pagdating sa mga mid-size company or sa mga enterprise level company or sa mga corporate company, no, mas kokonti yung number of entry levels or junior devs na hinahire nila. It's because of AI. But there's still a chance for the junior developers, no, na ma-hire pa rin dun sa mga companies na yun kung merong mga hiring if they are competent when it comes to programming skills and also leveraging the power of AI. So last but not the least, number 8 is mas dadami yung hiring ng mga mid and senior developer this 2025 or sabihin natin next year. Kasi nga, maraming mga magsusulputang application na gawa sa AI. And pagka nag-scale na yon, mahihirapan na yung AI to solve those problems. And no choice yung mga business owners or yung mga companies na gumamit lang ng AI to build their application. Pagka nag-scale na sila, kailangan nila ng someone na marunong sa technical skills and also marunong gumamit din ng AI. So that's why it's in demand, no? Mid-level to senior level is mas magiging in demand sa 2025 or 2026. So that's all mga boss, no? Yun yung mga take ko or at least yung prediction ko this 2025 and yan yung mga opinions ko, no? I might be wrong. So I'm not saying that this is going to happen this 2025 talaga, no? Kaya nga sinabing prediction, so we don't know if this will happen, no? Parang tingin ko lang na ito yung mangyayari this 2025. Pero possible hindi rin to mangyayari ng 2025. So siguro ang pinaka-advice ko, especially sa mga software engineers right now, is to still
still learn technical skills. It's very important to have a technical skills, especially sa era ng AI na to. Dapat ang isip natin is not being afraid with the power of AI, no? But going with the flow kung anong meron ngayon and understanding how to leverage the power of AI. So, huwag kayo matakot, no? Still understand yung mga core fundamentals or fundamental truths, and then just use AI then. AI, it's just a tool, no? Hindi siya something na magre-replace sa ating mga software developers. So, but I think AI can replace some engineers or some developers na walang alam sa technical.